Good morning mga ka-BYD. So nabigyan tayo ng oportunidad na pahiramin ni BYD ng isang Sea Lion 6. So yung episode natin, ito ang part 1. So lahat ng ika-cover natin na video is content patungkol dito sa Sea Lion 6. Disclaimer lang pala, hindi ako car enthusiast at yung gagawin ko is yung true experience ko lang while nandito sa atin yung sasakyan. So lahat ng mula sa biyahe hanggang sa fuel economy, and then dun sa EV charging, lahat yan i-content natin. So yun mga ka-BYD, sana panoorin nyo to. So dito na tayo sa sasakyan. So ito yung sasakyan niya, meron siyang auto fold, meron siyang NFC, saka nga pala nandito yung niya, nandito yung susi niya. So ito nilagyan ko na kasi baka magasgas, mapagalitan pa tayo ng BYD. So dito tayo. So yung unlock niya pwedeng dito, pwede rin dito. Ako mas prefer ko dito kasi mas medyo matigas to eh. Nga pala meron siyang 360 camera. So ayan, naka-unlock na tayo. So ayan, nandito na tayo sa loob. So papakita natin yung mechanism niya dito sa loob, yung mga buttons at saka yung mga features niya. So first, dapat nandito sa loob yung kotse. Anyway, kung may BYD app ka, pwede rin BYD app i-unlock mo. Tapos ito yung niya, ito yung button niya. So start natin. Grabe init. So ayan, nag-start na siya. Ito nga pala mga ka-BYD, no? So yung unang unang nilagay ko dito para sa sa mga necessary niya. Ito, katulad nito na silicone. Kasi to, piano, ano ba yung sabi ng BYD personnel, piano finish. So baka katagalan magasgas siya. So nilagyan ko na ng silicone. And then pangalawa, itong dashcam na DD5 para another features ng security. Anyway, ipapakita ko rin sa inyo na yung 360 camera natin is nagagamit din for security purposes sa recording at saka sa Sentry. Yung Sentry is may detection sa. So ibig sabihin kahit nakapatay yung makina, pag may ma-detect yung tao, nagre-record siya. So ayan, dito na tayo sa dashboard. So ayan, nandito na tayo. Ipailawin natin para medyo makita yung kasi medyo tayo, nasa garahe tayo eh. So ayan, yung mga siguro nakapanood naman na kayo yung mga basics dito, no. Yung ipapakita ko na lang yung yung parang kailangan malaman nyo katulad dito sa sa infotainment. Yung infotainment natin is naka-version na siya. Dito sa system naka-version 2.2.0, tapos meron siyang firmware na 33.260. So kung makikita nyo, pag hinome ko, marami tayong application na nakalagay. Actually hindi naman marami, yung mga necessary lang, katulad nyan, yung YouTube, Electro app, Chrome. So ayan, mayroong DD5 ganun. So kung matatanong nyo bakit ako nakapag-install, kasi ito pwede kayong makapanood. So ayan, makakapanood kayo. Diba sa normal na YouTube, makikita nyo na tawag nito, makikita nyo na pag nag-drive kayo, hindi nyo na mapapanood yung yung katulad nito. Mag-play tayo, no. So ayan. So naririnig nyo.
eto yung mangyayari niyan, pag drive ko sa baba, ayan, i-drive ko. So ayan, naka-drive na siya, tapos ano, hindi siya nawawala, 'di ba? Naka-play pa siya, 'di ba? Under tayo. So hindi siya nawawala. Kasi pag yung normal na YouTube, pag drive mo 'yan, nawawala talaga. I-exit siya kasi safety purposes na 'yun eh. So ngayon, yung gagawin natin, eto. Ang gagawin nyo, if in case, anyway, gagawa tayo ng ibang video dito para naman maano kayo. Pero disclaimer lang din ha, kung ano yung mga inaano natin dito, nasa inyo yun. Oo, kumbaga do it your own risk kasi nga, bago pa lang talaga yung EV or kaya yung iba yung mga plug-in hybrid na ganito, na dito talaga kinokontrol. So kung ano man ang mangyari dito, pag pinunta nyo yan sa kasa, mawawala yung warranty yan. So it's either mapagastos kayo. So far yung sa akin okay naman, yung ginawa ko. Anyway, background ko kasi IT, so medyo may alam tayo sa kung paano kalikutin yung mga installing, programming, ganyan. So meron tayong konting kaalaman. So ayan, ito meron tayong na-install natin yung Electro app. So gagawin rin tayo ng another video dyan para at least medyo malaman nyo yung mechanism ng mga paano mag-install tayo ng side load, kumbaga side load apps. So ngayon, sa eto lang muna yung natin, tapos pupunta tayo sa likod kasi meron tayong nabiling tree trunk para sa donut tire. So punta tayo sa likod. So eto yun, dito tayo sa likod. Para lang sa kaalaman ng lahat na gustong umorder ng mga ganito. Kasi ako, yung una talaga yung donut tire ko, yung spare tire ko, nilalagay ko lang sa ibabaw. Medyo hassle kasi nilalagay ko sa ilalim yung charging extension wire ko. So kada pagcha-charge ko ng portable, kukunin ko pa yung goma, tapos na naman, kukunin yung, so parang hassle ba. So ngayon ito, na lang, mabilis na. Kaso nga lang, ayan nga, itong in-order natin galing sa Shark, hindi tayo sponsor na ito, pero Shark baka naman, Shark. Pero ito naka-protrude siya ng isang daliri. So I think mga 2 inches or 2 inches and a half. So ito yung magiging lagay niya sa sa So bali, yung natin, yung size ng tire natin is katulad ng size ng rim natin. Ito 155 by 85 by R18. So yung rim niya, yung laki ng niya, diameter is kapareho ng size ng gulong natin. So ayan, yan yung itsura niya. Anyway, chinek ko yan mga bossing, chinek ko. Yung sa ilalim niyan hindi lumalapat kasi nga yung persa ng gulong dito lang sa gilid. So okay na rin to. Kasi yung sa yung sa isa, hindi ko nasasabihin. Yung sa isa kasi, pag binili nyo yun, nakapackage yun. I think mga 22,000 ata. So, anyway, kasama naman yung gulong and then yung anong tawag nito? Yung tools niya. Pero yung problema lang kasi, yung pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, na parang yung gulong niya is mas maliit. So, para sa akin, hindi siya kumbaga magiging uneven yung sasakyan mo once na magpalit ka ng spare tire mo. So yun, so yung sa akin, eto na lang kinuha ko kasi mas malaki siya. Anyway, hindi naman sa akin big deal yung protruded na ganito kasi okay lang sa akin, hindi naman ako maraming kinakarga. Yung sa akin lang, yung convenience ba na pag biyahe ka, pag magcha-charge ka, wala ka nang alan, hindi mo tatanggalin yung gulong. Babalik mo na naman. So yung gulong medyo mabigat din eh. So yun, tapos nga pala yung mga always tayo safety, fire extinguisher. So yung isa, lalagay natin dun sa isang sasakyan. BIOS owner din nga pala ako. So bali, i-compare din natin kung magkano ba talaga. Kasi yung una, yung biyahe ko kasi from dito sa Palumpon Leyte papuntang Tacloban, Mayorga Leyte. So tapos iikot ako ng Ormoc and then Ormoc to Palumpon na naman. So yan yung biyahe ko every week. So bali naiikot ko yan sa weekends, Friday, tapos pagka Sunday balik na ako.
So yung nagagastos ko dati sa ano, yung expenses ko sa gas nung Vios pa yung gamit ko is around, kasi isang gas 2525, mga 5,000 yung nagagastos ko sa isang ikutan. Tapos dito nung June 12 ko nakuha ko, nagpagas ako ng 4.5. So umabot siya ng ano, I think mga 3 weeks ata. Mga 3 weeks or 4 weeks ba, o isang 1 month bago ako nagpagas ulit. Nagpagas pa lang ako, bago pa lang mga 3.5 yung napagas ko kasi mayroon pa nga tira doon. Pinalagyan ko na lang kasi akala ko kasi tataas na naman yung gasolina. So yun. So ito yung kalagayan niya ngayon sa trunk tray. So kung mga may magtatanong dyan, ano ko na lang, alam nyo naman siguro yung Shark Philippines, yun yung na-orderan ko dito na trunk tray para sa donut spare tire. Tapos ito, yung ano natin, yung dashcam natin sa likod. Dito ko lang pinadaan para at least wala tayong tatanggalin na kasi feeling ko kasi pag tinanggal natin, mamaya biglang na hindi na siya kumapit masyado or hindi na siya maging bumalik sa dati. So at least yung sa akin hindi ko na, kasi yung iba dito pinapadaan dito sa loob nito, pero sa akin dito na lang sa labas. Anyway, hindi naman ako masyadong maselan sa mga ganyan, at as long as hindi nagagalaw yung loob ng sasakyan, goods pa rin. So ayan, hanggang dito lang muna tayo. Siguro yung episode 2 natin, tuturo ko sa inyo kung paano mag sideload ng apps. Tapos yung electro app na importante kasi nga security. Hindi naman natin maiwasan na mag-park tayo sa labas. So at least makikita din natin yung security, yung sasakyan kahit nasaan ka, as long as connected yung sasakyan mo sa internet. Yung sa akin mas pinili ko na lang ng wifi. Hindi ko pinalitan yung SIM card kasi yung SIM card kasi na free niya, mayroon din pwede mo rin palitan. Kaso yung problema lang, meron kasi siyang integrated na sa BYD app mo. Anyway, makikita nyo rin yan sa mga susunod na video natin. So sa ngayon, ito lang muna kasi medyo mahaba na. So maraming salamat mga ka-BYD, and sana panoorin nyo to and then subscribe na lang at share. Thank you.